Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Ay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. May bisita ho ako rito. Abay, katatapos na ng programa, pero ayaw ho paawat. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama ko po si Tolmon. Good morning. Ay, good morning. Ay, gusto yatang magprograma pa ito. Hindi kasi bitin eh. What? Bitin yung kanina, kaya gusto ko dito. Kulang yun. Patay tayo. Kulang lang. Meron lang. Pagpo lang. Anyway, since nandiyan ka na rin, isa sa mga pag-uusapan pala namin ni Manong Johnny, yung tungkol daw dyan sa Scarborough Shoal, tungkol dyan sa West Philippine Sea, kung paano raw itong si Senator Trillanes na binakdoor channel itong usapan sa China, ala naman nangyari. Oo. Ano nga pala, Tolmon, ang reaksyon mo dyan itong sa RP China Oil Deal? Mas sino bang makikinabang dyan? Ang Pilipinas o ang China? Yan ang karamihan ng katanungan ng mga kababayan natin sa akin. Sino bang mas makikinabang? Ay yung Pilipinas o China? Baka mas malaking kikitain ng China dyan. Both will benefit. Oo, Pareho yan. bakit? O di, syempre. Wala tayong oil eh. Hindi, doon sa komisyon, doon sa hatian kung kunwari, kung sakasakaling may makita sila. Mapag-uusapan naman yan eh. Oo. Mapag-uusapan naman yan. Oo. At saka yung mga Chinese mga kaibigan, hindi ho madaling kausap naman yan eh. Oo. Hindi naman matakaw yan eh. Oo. Oh. Hindi porque ako po special envoy to China, Oo. sinasabi ko na ito. Pero madali silang kausap. Aha. Wag mo lang silang takutin. Yun. Pero may mga nagsasabi raw kasi na ever since daw ang China parang gusto kagaya nga daw niyan yung sa West Philippine Sea na yan. China si inang kinalahat. Baka naman ang kininalat ng mineral natin dito sa ating bayan, Tolmon. Hindi sa bayan. Oo. Yun naman sa ocean naman yun eh. Oo. Ang outcropping ng sa ocean. Ibig Oo. sabihin na tumubo, isla na tumubo sa South China Sea. Mapag-uusapan dyan. Oo. Oo. Sinabi din pala, Tolmon, ni Foreign Affairs Secretary Locsin, yung sabi niya talaga kailangan diplomasya. Hindi pwedeng i-assert natin yung sinasabi na napanalunan natin sa United Nations Arbitral yung West Philippine Sea na yan. Dahil wala naman talaga tayong capability na ipuwersa na tayo may-ari dyan. Iyon, Para nga tayong, kung ganon, kung gusto ninyo talaga, yung mga yung mga napipilit na kailangan ipaglaban natin, yung karapatan natin, para tayong yung aso na humabol doon sa sasakyan, yung kotse, o naabutan yung kotse, pagkatapos anong gagawin? Naabutan niya. Kakahulan. Yung di ba, kinatawa. Ikaw di, abot niya, anong gagawin niya? Okay. So, ibig sabihin, pero do you think mariresolve ba pa itong West Philippine issue na ito? Walang how? Pag-uusap. Pag-uusap. And yan po mga kaibigan ang isa sa mga trabaho ko. Kasi ako po'y naatasan na ang appointment ko ay Special Envoy to China for Diplomacy. Iba ba yan yung trabaho na yan, Tolmon, sa ambassador o sa Department of Foreign Affairs Secretary natin? Magkaiba ba talaga yung trabaho mo versus kay ambassador to China natin, kay DFA Secretary natin? What makes it different, yung trabaho mo? Trabaho ko yung nung araw yung trabaho ni Trillanes nung panahon ni Digong. Panahon ni Pinoy ni Pangulong Noy. Isabit yung si Trillanes Sumabit yung kanyang backdoor na yun. Ewan ko, pero yun ang sinikreto nila eh. Okay. Dito, kung sakali may mga gusot magiging open tayo. Oo. Sasabihin ko ganito, i-report ko. What went wrong doon sa transaction? Anong pagkaalam mo sa nangyari doon kay imbis na ma-plansya, lalong nagalit ang China sa administrasyon ni Aquino? What went wrong? Kasi ito si Pangulong Noy, one track mind yan eh.
Amerika yan. Masyado siyang pro-America. Alam mo naman na tumira sila sa Boston, di ba, nung exile. Kaya lumaking Amerikano ang pananaw niyan. Dapat mga kaibigan, ngayon po, ay tama yung ginawa ni Pangulong Digong, pivot tayo sa China. Oo. Kaibigan pa rin natin Amerika, pero kaibigan na rin natin dapat ang China. Oo. Hindi tayo dapat nakikialam sa away ng Amerika at China dahil unang-una, malapit ho ang China sa atin, neighboring country natin. Ang layo-layo ng Amerika. At saka, ang turing sa atin ng Amerika, mga kaibigan, ay little brown brother. Tatapik-tapikin. Sa China, ang turing sa atin, equal. Pantay. Pareho. Oo. Oo. Paggalang sa isa't isa. Okay. Anong gusto mo? Ganun bang... Ay, dapat yung pantay ang tingin. Pantay, Hindi yung kailangan ng- parang do-do. Parang utos-utusan. Dong. Dito nga dong. Dito. Iba? Isa pang katanungan, Tolmon, sinasabi daw allegedly itong si Senador Trillanes, kumita raw doon sa ginawa niyang backdoor na ikang negotiation with China in 2012 sa Scarborough Shoal standoff. Anong reaction mo rito? Wala kasi akong alam diyan kaya hindi ako makapag-comment. Okay. Hindi ako makapag-comment diyan kasi pag wala akong alam, hindi ako magko-comment. Pero ibig sabihin, ano kayang pinakamagandang gawin ngayon para ma-resolve itong issue na ito? Or this issue will... Usap lang. Sabi nga ng, di ba yung si Johnny Chua, sabi niya, usap lang, usap pa. Wala. Usap. Wala pa. Oy, kahapon pala, Tolmon, abay, maraming kababayan tayo nagulantang at nabigla. Ikaw, dahil kaibigan mo pala itong si Manong Digong, si Pangulo, ay yung kanyang biro na nagmamariwana daw siya para hindi siya makatulog. Abay, sineryoso ito ng oposisyon kahapon at talagang kumalat ito sa social media. Pero binawi kaagad ng Pangulo after ng press ko, nagpa-ambush interview siya. Sabi niya, ito ay joke lang. Anong basa mo rito? Itong oposisyon, si Pangulo talaga nagbibiro. Kaya alam mo bakit nagbibiro? Kasi ang marihuana, mga kaibigan, downer po yan. Oo. Downer. Oo. Ibig sabihin yan, matutulog ka. Sabi niya, paano ba sinabi niya? Para hindi siya antukin. Para hindi siya antukin. Oo. Mas lalo ka nga antukin pag marihuana ka. Oo nga naman, ano. Diba? Jesus Maria. So, sinakyan. Sinakyan. Lahat, mga headline ngayon, nagmamariwana raw siya Kasi para hindi siya makatulog. Mali kasi baligtad yung sinabi ni Pangulo. So, ibig sabihin, talaga na siya gumagamit dahil mali yung pagkasabi niya. Nagmamariwana siya para magising. Pampatulog pala yun. Pampatulog yung marijuana. In fact, slow motion ka pa nga pag... Marijuana. May mga nakausap na akong mga nagmarijuana. Slow motion daw ang kuhan yan. Ng marijuana. Oo. Lahat ng mga nakamarijuana. Nagmamarijuana. Pero ikaw, I mean, you've been friends with him for the longest time. Anong ba? Ganito, mga kaibigan. Yung... nung galing ako sa Amerika, last year, yung batas ay sa California. Wala na, hindi lang medical ang marijuana. Pati entertainment na. Ibig sabihin, pwede nang gumamit ng marijuana sa kalye. Pwede mag-smoke na. Oo. Entertainment. Sinabi ko kay Pangulong Digong, yung California, baka marami daw benefits sa marijuana. Sabi ko sa kanya. Not in my watch. Not during my watch. So, hindi siya pumayag talaga? Hindi ako papayag, sabi niya. Na ma-legalize ang marijuana dito sa ating bayan? No. Sabi niya sa akin, not during my watch. Kahit na aprobahan for medicinal purposes ng Congress and Senate? Ayaw niya. Ayaw niya. So, medicina raw, so kung yung mga nagpupush ngayon, kasi pinupush siya sa Congress ngayon, hindi lulusot yan. Not during his term. Not during my watch, sabi niya sa akin. Yun. Kaya, actually, palagay ko, patama yon sa mga kongresista na nagpo-propose ng ma-legalize yung marijuana. Although ako, personally, illegal yung marijuana for medical purposes. Para sa akin. Bakit?
Kasi maraming nakita akong benefits sa marijuana eh. Oo. Yung halimbawa may mga sakit, Oo. may mga hika, Oo. nagagamot eh. Marami Ng ako marijuana. nabasa. So medicinal siya. Medicinal lang Ayaw marijuana. lang talaga ni Pangulo yan ngayon. Ayaw niya. Oo. Ayaw niya eh. Wala kang magawa. Kaya ngayon, patama yun sa mga kongresista na sasabing gumagamit ako ng marijuana pag doon sa nung conference sa abroad. Oo. Gumamit ako para magising ako. Baligtad eh. Oo. Ang marijuana nakakatulog ka sa Pampatulog. marijuana. Oo. Pampatulog nga yan. Oo. Ang yung pampagising talaga, yung shabu. Shabu. Oo. Kaya pala dilat na dilat lagi mga nakasyabu. Di ba Talagang- nakadilat yung Oo, nakasyabu? ayaw, oo, ayaw. Oo. Gising kay 24 oras. Oo, tigas pa yung kung ano Kasi, yan. Oh. oras ba yan? Alas 10:15 ng umaga. Oh. Diretso tayo. Meron pa palang katanungan na Tolmon. Yung dating mamahayag na si Saturo Campo, medyo nauna sa iyo yun. Aba, hinuli ng mga otoridad, kinasuhan ng kidnapping. Si Secretary Locsid came to his defense, sabi, hindi naman magagawa siguro ni Saturo yung pagiging kidnapper at saka mag-abduct ng mga bata. Pwede pa siguro, sabi nga ng iba, pwede pa militante yan, ang kaso dapat niya mga subversion, rebellion. Hindi, Pero hindi. pag kidnapping dapat Mali. anong basa mo rito? Mali yun. Oo. Mali yung Anong pagkakilala mo rito kay Saturo? Hindi ako ano dyan, si Tor. Kilala ko yan eh. Oo. Paano magkikidnapping? Talagang kanya komunista yan. Oo. Supporter ng NPA yan. Okay. Pero nasa high level siya. Hindi yan. Di ba, he was a prominent. journalist before bago Oo. sumanib yan dyan? At decent tao yan. Oo. So, Kaya lang wala hindi sasabihin nangingidnap. Sabi ng AFP, nangidnap, abduction ng mga bata. Wala na siguro silang magawa. Wala silang tawag dyan na yun ang tawag na manufactured charges. Ayun. Alright. Hindi naman ako mga kaibigan, alam naman ho ninyo, pag tama, mali. Ayun. Bueno, Tolmon, may oras, alas 10:16. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Secretary Salvador Sal Panelo, ang tagapagsalita po ng Malacanang. Magandang umaga, Secretary Sal Panelo, sir. Good morning, Erwin. Opo, kasama din ho natin si Tolmon dito sa studio, sir, at mamaya-maya si Senator Juan Ponce Enrile. Sec, yung kahapon pong binitiwan ng Pangulo na joke about marijuana, pero binawi niya naman ho sa after nung during ikang ambush interview, mukhang pinagpiestahan ng opposition at nung una talagang pero sinabi ng Pangulo bibiro, ang sagot naman ng mga opposition, bakit siya magbiro na gano'n? Dapat hindi biro yung mga ganyan. Ano ho ang take nyo rito, Secretary? Bakit ibig ba sabihin kung presidente ka na ng Pilipinas, hindi ka na pwedeng mag-joke? Seryoso daw, sir, dapat. Parang sinasabi ng opposition, dapat you have to be serious, ha? You have to be frank as a leader of this nation. Serious ka, pero hindi ibig sabihin you cannot be giving jokes. Aha. Patawa mo lang yung tao. Oo. Alam mo, alam po ninyo, jokes are meant to make people laugh. You don't even explain those why you're making jokes. Napatawa mo lang. Hindi ko naman maintindihan but they're nitpicking with this. Mas mahalagang bagay ang tuunan nila ng pansin, hindi yung jokes. Sir, moving to another topic, yung kay Maria Ressa po sa Rappler. Sabi ng Malacanang Malacanang has no hand on it. Hindi kayo makikialam dyan, whatever happens. So, ano ho ang reaction nyo rito? Totoo naman yan. Hindi. Nagsabi niya na kailanman na hindi nakialaman ang Pangulo o the Executive Branch sa tungkulin ng ibang pagpinay ng India. Para kay Presidente, isa lang ang prinsipyo niya. Aha. Mabag ka sa batas. Aha. Mananod ka. Oo. Ganun na kasimple yun. It Oo. doesn't matter whether you're a critic, you're a friend, you're an ally. This president is not a respecter of friendship, of alliance, of even relationship, blood relationship. You violate the law, then you'll be prosecuted. All right. And then lastly po, let's talk about
Ay ito pong kay Satur Ocampo, sir. What is your take on this? Ano hong observation ng Malacanang dito? Were the AFP personnel right or the police were right charging him with kidnapping? Alam po ninyo, ang palaging presumption ay merong regularity ang ginagawa ng lahat na sa ngayon ng gobyerno, mga opisyalis sila. PNP, military, pag meron silang ginawa, ibig sabihin, in accordance with law. Ayun. Meron din tayo sa bata. Mhm. Sasabing, kung sa tingin mo, nagkamali yung humuli sa'yo, happy ka, demanda ka. Alright. Hayaan natin ang hukuman ang magbigay ng judgment o katul kung sino ang tama. Alright. Secretary Salvador Salpanelo, sir, maraming salamat uli for your time again with us this morning. Mabuhay po. Salamat po. Thank you po. Magandang umaga. Si Secretary Salvador Salpanelo Bayan ay magbe-break lamang ho tayo. At sa ating pagbabalik, yung ating pong inaantay na bisita. Walang iba kundi si Senador Juan Ponce Enrile, para sa iba ay Manong Johnny. Amaya makakausap ho natin live sa ating pong studio. Oo. Kanina si Tolmo na kausap natin, mamaya-maya si Manong Johnny. Sabi nga ho sa amin before nitong interview, anything under the sun pwede raw pag-usapan. Alam niyo naman ho si Manong Johnny, walang problema kahit anong pag-usapan. Diyan lamang ho kayo bayan, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, dire-diretso ho tayo. Philippine Standard Time, alas 10:25 na po ng umaga. Araw po ng Martes, ika-4 ng Disyembre 2018. Bisita ho natin sa studio, walang iba kundi si dating Senador Juan Ponce Enrile, na mas kilalang bilang Manong Johnny. Magandang umaga po, Manong Johnny, sir. Ay, magandang umaga, Irwin. Magandang umaga sa inyo lahat. Opo. Sir, Unang-una, Merry Christmas po sa inyo lahat. Sana masaya ang inyong Pasko at darating na bagong taon. oho. At sana ay lumigaya. Maligaya na, pero liligaya pa ang ating bansa. Ayun. Oo, yung naalala ko ho yan, sir, nung kailan ba ho. Gusto ko happy ka. Yan ho, famous line na yan. Anyway, sir, matanong ko lang, diretso na ho, at marami-rami ho itong katanungan na ito. Alam niyo ba yan, nung tinanong namin si Senadora Enrile ko ano mga question, sabi niya, anything under the sun. Correct. Wala naman tayong tinatago. Walang personalan, basta bayan. Sir, ito ang tanong natin, kasi maraming kababayan natin, lalo na po opposition, medyo nagdududa raw, parang papunta na naman daw tayo sa martial law, parang noong 1970s. Napakabata ko pa ho noon. Are we getting there? Papunta na naman ba tayo sa martial law? Alam mo, merong mga tao dito sa ating bansa na gustong dadalhin tayo muli doon. Ang trabaho ng gobyerno pinang-aalagaan ang katahimikan, estabilidad, at kinabukasan ng mga kababayan natin. Pero meron naman dyan gustong hahatakin sa kanilang paniniwala. At hindi ko naman sinasabi na ito ganun-ganun lang. Pero paniniwala na kaya nila na pagandahin ang bansa natin. Yung uri ng gobyerno na yan ay sinusulong ng mga iba. Yan na siguro ang pinakamagandang naisip ng sino mang tao dito sa ating planeta na uri ng gobyerno. Pero hindi mo matatamo yun Hindi mo matatamo mo lang siguro yun pag lahat na ng tao pare-pareho ang utak nila Dahil utopia, yun ang tinatawag sa English na utopia. Kagaya ng Russia, doon ang galing yan doon nagumpisa. Yung komunismo. Hanggang ngayon, yung Russia, ganoon pa rin ang
iniisip nila ang pag-asa na dadating yung uri ng gobyerno na isinusulong nila. Oo. Transition period yun. Yung tinatawag nila na dictatorship of the proletariat. Di ba? Diktadura ng mga mahihirap, diktadura ng manggagawa, diktadura ng magsasaka, diktadura ng mga mangingisda. Isipin mo, ilang taon na nag-umpisa yan? 1918. 2018 na tayo ngayon, 100 Taon na. Hanggang ngayon, panaginip pa hanggang ngayon. At ang transition period nila ay kagaya ng North Korea ngayon. Gusto ba natin maging ganun ang bansa natin? Sir, matanong ko lang ho, bakit it's hindi po successful yan? Bakit hindi kinakagat ng tao? I mean, sabi lang, ang mass base nila is masa, mga mahihirap, maralita, pero hindi po kinakagat. Why? Alam mo, sa natural na ibinigay ng Diyos sa atin, may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang hinahangad sa buhay, may kanya-kanyang kagustuhan na umusod at guminhawa ang kanyang buhay. Aha. Ang patakaran nila sa English, sabi nila, from each according to his abilities. Kung ano yung kaya mo, ibibigay mo sa kanino? Sa Estado. Hindi sa taong bayan, kundi sa Estado. At sabi, from to each according to his needs. Sasabihin ngayon ng Estado, ano bang kailangan mo? Pagkain, medisina, o anuhan pa. Yun lang ibibigay sa iyo. So, hindi ka pwedeng ikaw ba, Erwin? Oo. O kayo dyan na nakikinig sa akin, gusto ba ninyo yung ganong uring gobyerno? Oo. Yung hindi ka pwedeng magpayaman para sa mga mag-ipon, para sa mga anak mo. Pantay-pantay. Oo. Sa mundo natin, Oo. kahit na sa paniniwala natin sa relihiyon natin, Oo. merong mas San Agustin, may Santo Tomas. Yung mga iba, hindi santo Oo. Sir, moving on to another topic, medyo rewind ho tayo. Ito ho yung nagtatakang karamihan. Panahon pa raw ni Pinoy, pinag-uusapan na itong China-Philippines negotiation dinggil dito sa Scarborough Shoal, standoff, pero walang nangyari. Ano ho ba talaga nangyari dito? At ngayon, nagngangaw-ngaw oposisyon. Bakit daw ganito? Revisahin natin ang kasaysayan natin. Nung kapanahon ng mga Kastila, bago na naging panahon ng Kastila sa atin, wala naman tayong isang gobyerno Watak-watak kaya tayo, di ba? Dumating ang mga Kastila, sinakop nilang bansa natin. Naging isang lipunan tayo sa ilalim ng kaharian ng Espanya. Diba? Magmula sa Sulu hanggang sa Guam. Isang teritoryo. Isang unidad yan. Unidad. Isang teritoryo yan. Opo. Ngayon, dumating ang mga Amerikano, kinuha nila yan sa yung teritoryo ng mga Kastila. Naisali tayo sa gobyerno ng Amerikano. Nagkaroon ng tinatawag na Treaty of Paris, di ba? Yung Treaty of Paris, nakalagay doon ang boundary. Kumbaga sa titulo ng lupa mo, nandun yung boundary. Bakod. Bakod. Nabakuran mo na lugar. Doon sa Treaty of Paris, nasa labas yung Scarborough. Okay. Nasa labas. Nung isalin na ng Amerika sa kanila, yung teritoryo na gusto nila na makuha sa Espanya,
ang isinalin lang nila, tinanggal nila yung Guam. Oo. Pagkatapos, ang binakuran nila, itong Scarborough. Islas Pilipinas ngayon. Aha, aha. At hindi nila sinakop yung Scarborough. Okay. Sa yan nasa labas ng ating teritoryo yan Oo. Kaya, ang China naman sinasabi, nasa kanila yan. Oo. Dahil nagkaroon So, sila... you're saying, sir, sa Treaty of Paris, hindi kasama yung Hindi. Scarborough na yan Hindi, sa hindi Las kasali. Islas na Hindi Pilipinas? kasali, pero talagang teritoryo dapat ng Pilipinas yan. Alright. Ngayon, under the law of, under the UN Convention of the Law of the Sea, sakop natin, base ron sa pinag-usapan na UN, yun UNCLOS, Oo. UNCLOS, Law of the Sea. Pero, ang Amerika at ang China, hindi nila reratify yung treaty na yun Hindi Oo. sila sumasang-ayon doon. Aha. So, they're not bound by that. Yan ang sitwasyon ngayon. Oo. Ngayon, malapit tayo sa China, kapit-bahay natin yan. Exactly. Oo. Hindi natin pwedeng babaliwalain ang China. Right. Pangalawa, ang Amerika, iniwanan tayo na ginawa tayong independent country, pero meron tayong kasunduan sa Amerika na kung may sasalakay sa atin, tutulungan tayo. Oo. Pero kung babasahin mo yung kanilang, yung Mutual Defense Treaty, yun ang kasunduan natin sa Amerika, hindi automatic na tutulungan tayo ng Amerika Aha. pag nagkaroon ng Giyera. sasalakay sa atin. Oo. Bahala kayo dyan. Kung gusto namin tumulong, okay lang. Pero kung ayaw namin, hindi kami obligado. Aha. Kaya nung panahon ni Presidente Marcos at nasa gobyerno ako, kinausap ko ang Amerika tungkol dyan. Ayaw nila Basta sabi nila kami, ang sinasabi lang namin dyan sa kasunduan natin, kung kayo sasalakayin sa Pacific area, Oo. sa Pacific lang kami tutulong. Oo. Hindi dyan sa problema ninyo sa China. China, Oo. sa West Philippine Sea ngayon o South China Sea. Aha. Kaya yan ang sitwasyon. Ngayon, dahil sa UNCLOS na ngayon na ginawa at si Tolentino at si Titong Mendoza ang ating delegado Oo. dyan sa bagay na yan, nakuha natin ang karapatan, binigay sa atin ang karapatan ng United Nations na kung meron mang kayamanan dyan sa 200 milya na karagatan na yan, magmula sa ating pampang, ay sa atin yun. Alright. Exclusive yun. Oo. Pero sabi ng China, hindi. Sa amin yan Oo. So there is a dispute between the area. Ngayon, anong gagawin natin dyan sa bagay na yan? Gera Oo. o usapan? Bakbakan ba o usapan? Kasi yan po sinasabi, sir, maging si Senior Associate Justice Carpio, wag daw natin ibigay yung laban na yan. Kailangan ipaglaban natin yung karapatan natin dyan sa... Totoo yun. Totoo yun, Irwin. Oo. Tama yun. Oo. Ipaglaban natin. Oo. Pero, meron ba tayong kagamitan upang lumaban? Kung ikaw may lupa, Oo. dito sa ating sinakop na bakuran natin, Oo. at yung kapitbahay mo, may masinggan, ang nasa iyo lang ay paltik. Sa iyo, sabi niya, sa iyo ito Oo. Mag-usap tayo, sa iyo. Oo. Pero, nandito ako. Ano ang gagawin mo? Oo. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya, ano bang option natin? Sinasabi ko nga, ano ang dadaanan natin dyan? Gusto natin makipag-usap o gusto nating lumaban? Oo. Unang-una, kung gusto nating lumaban, kailangan mag-prepare tayo. Gutumin natin ang mga kababayan natin para magkaroon tayo ng Navy, magkaroon tayo ng milyong-milyong sundalo, magkaroon tayo ng mga buke de guerra, mga destroyer, mga submarine, mga
mga battleship Oo. para labanan ng China, pero hindi natin kaya eh. Maubos ang pera. Exactly. Magugutom ang bayan. Oo. Ngayon, mas mabuti sa aking paningin, at tama yung sinabi nila, lahat yung nagsasabi, matatapang na yan, ilaban natin, gamitin natin ang mahinahon na paraan na kausapin ang China. Total, gusto naman nila makipag-usap sa atin. At sa aking paningin, yung tao na may puwersa, isa sa malakas Oo. na armada sa buong planeta natin, Oo. halos katumbas ng Amerika, gusto rin tayong kausapin, Oo. kakausapin na natin. Oo. At kung kakausapin kita, Oo. tungkol sa isang bagay na ari-arian mo, Oo. ibig sabihin nun, kinikilala ko na ikaw ay may karapatan dyan. Oo. Oh, di kinakausap tayo ng China. Bakit Pero- tayo kakausapin kung ang China ay akala nila wala tayong karapatan? Yan ang tingin po kasi ng ilan na Manong Johnny na wala naman tayong leverage para humingi ng ganito or mag-demand because, usapan nga ho yan. Pero, Hindi na kailangan ng mag-demand sapagkat kinikilala nila na tayo ay may karapatan dahil sumasang-ayon din sila doon sa UNCLOS pero ayaw nilang pirmahan. Oo. Dahil meron din silang mga issues na ganyan sa mga ibang bansa. Ngayon, kung ikaw kinakausap, halip na gumamit ka ng dugo at buhay ng mga Pilipino upang ipaglaban mo yung karapatan mo, bakit hindi tayo papayag na makipag-usap ngayon? Ang question lang dyan, anong hatian? yun, oo. Kung sasabihin ko sa iyo, meron kang malaking lupa, Oo. ako may kapital, Oo. lilinisin ko yung lupa mo Oo. at palalaguin ko para magkaroon ng produkto. Right. Itong hatian natin. Oo. Ayaw mo ba nun? Ay, kung wala ka namang pondo, bakit di ka naman papayag? Halip na magugutom may ka, at magpipinance. least mabubuhay Oo. mong pamilya mo, di ba? Sir, magbe-break lang ho tayo, bayan, pero sa pag-aaming pong pagbabalik, pag-uusapan namin ni Senador Enrile, itong sinasabing 2012 backdoor negotiation. Ano ba nangyari dito, bayan? Bakit sumablay ito? Pinadala ni Pinoy si dating Senador Trillanes. Ala naman nangyari. Maganda yan. At saka isa pa ho, sir, ito rin mga katanong kababayan natin. Ano ro ba nangyari doon panahon niya ni dating Pangulong Marcos, yung Sabak claim na yan? Ano ba talaga nangyari? Nakialam daw dyan si dating Senador Ninoy Aquino. Ano ro ba ang nangyari dyan? Magaganda salitaan niya. Dahil karamihan ho sa atin hindi pa nabubuhay noon. Yung iba man mga alapang espiritu, alapang kaluluwa. Pero kayo nandyan na. So bayan, wag ho kayong bibitaw ha. Nagiging interesting po itong ating talakayan with Senator Juan Ponce Enrile. Diyan lamang ho kayo. Alright bayan, tuloy-tuloy ho tayo. Bisita pa rin ho natin ha. And very interesting po itong mga napag-uusapan o pinag-uusapan natin ni Manong Johnny, si Senador Juan Ponce Enrile. Bago ho tayo nag-break, ay natanong ho natin yung tungkol kay Senator Antonio Trillanes sa backdoor negotiation. Manong Johnny, ano ho nangyari doon? Sa Senado ho kayo noon at nagkaroon pa nga ng diskusyon ito sa Senado, yung pinadala ni Pinoy si Senador Trillanes sa China para mag-negotiate yata dito sa China noong 2012 para dito sa standoff sa Scarborough Shoal. Ano ho nangyari doon? Anong balita? Bakit parang wala namang nangyari? Parang nasayang lang, sir. Alam mo, Irwin, yun ay isang misteryo at kamalian na ginawa ng dating presidente ng ating Pilipinas sapagkat napaka-delikado niya bagay na yan sa bansa natin. Hindi doon sa gobyerno ni Noynoy, kundi sa ating gobyerno, sa ating bansa. Dahil meron nga tayo usapan at alitan tungkol dyan sa bagay na ngayon. Alam mo noon, ako ang Senate President. Opo. At noon ako ang naging paraan na makalabas sa kulungan sa piitan sa krami
yan si Senator Trillanes. Senador Antonio Trillanes na yan. Kung natatanda ninyo na napiit siya dahil doon sa nangyari sa Glorieta. Na nagpunta din sila ron, sumigaw-sigaw sila. Binakuran nila ng mga explosive yung Glorieta. Magkudita daw sila pero ang lumabas ay kuditing. Ano? Bakit daw kuditing, sir? Na aresto siya. Inaresto ni General Barrias siya dahil kung ano-anong ginawa niya, nakulong siya sa krami. Apo. Kinausap ko yung hindi ko ginawa ito maski para kanino ngunit bilang presidente ng Senado noon at senador siya, kinausap ko si Judge Pimentel, taga Valerion, Ilocano, sa ng Quezon City. At awa ng Diyos naman, pumayag si Judge Pimentel na makalabas siya mag-bail at sumali sa usapan namin sa Senado. So, dumating si Trillanes doon nung panahon na ako ay Senate President. Isang araw, nung mga panahon na yun, ay kasagsagan ng problema ng Scarborough. Tama, opo. Parang tinataboy yung ating mga mangingisda ng mga Coast Guard ng China. Opo. At magulo nun. Ngayon, at ayaw makipag-usap ni Noy Ni sa Pinoy. China. Ng diretsyo yung gobyerno niya dahil doon sa nangyari doon sa Boulevard, yung sa Luneta, yung patayan Yung doon, hostage crisis. massacre. Ayaw niyang maipit siya na mag-sorry sa China. Hindi ko alam na yung pala ginagamit ni Presidente Duterte, Presidente Aquino, si Trillanes para makausap yung China. Hindi man lang nagpaalam si Senador Trillanes dahil kayo Senate President na, sir. Wala akong kamangmang. Bilang Senate President, wala siyang paalam, wala siyang pahiwatig, walang anuman. Pero ano hong paalam mo, sir? Absent siya. Di ba dapat may mga leave sila na gano'n na? Natural lang yun dahil bibigyan ka ng pera para galing sa budget ng Senado. Opo. Kung lalabas ka sa Pilipinas bilang senador, at saka meron kang alam namin kung nasaan ka ngayon. Ano hong paalam ba niya ng mga panahon Hindi na? sa humingi ng permiso. Okay lang sa akin yun. Kung ayaw niya igalang yung aking katungkulan, okay lang sa akin. Ngayon, isang araw, inimbita ako sa Malacanang. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan. Ang nag-imbita sa akin mismo ay si Presidente Aquino, Noy. Dumating ako doon. Nandun si Trillanes. Wala pa si Presidente, wala pa si... katabi ko siya. Umupo kami doon sa cabinet room yun. Sa cabinet room. Sabi niya, itong nangyayari sa Scarborough, may treason dito. Sabi niya. Sino po nagsabi niya, sir? Si Trillanes. Si Senator Trillanes. Sabi ko, anong treason na sinasabi mo? Wala naman tayong gerra ako dito sa China. Bakit may treason? Ang alam ko bilang abogado, may treason lamang pag may gerra. Ngayon, pero yun ang bungad niya. Dumating ngayon si Presidente kasama si Del Rosario. Si dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario, opo. At nagbigay ng briefing si Del Rosario sa amin. Hindi ko na matandaan kung sino yung mga iba nandun At na-concentrate yung focus ko sa kanan ko, si Trillanes. Nung nag-uusap na kami, siya ngayon sumabat si Trillanes na ako, ibang siya, may sinasabi siya na nagpunta daw siya sa China, nagpunta daw siya sa, may mga nakausap siya doon, at kung ano-ano. So, tinanong ko siya, bakit? Sa harapan ni Presidente Aquino, kung
ako nandito sa harapan mo, ikaw, Si Noynoy. nandiyan Oo. si Oo. Presidente Noynoy. Oo. Sino nag-utos sa'yo? Anong karapatan mo na pumunta sa China makiusap tungkol sa bagay na ito? Tinatanong ko yan bilang Pangulo ng Correct. Senado. Oo. Kung sino nag-utos sa kanya. Ehekutibo yun eh. Oo. Na trabaho na yun eh. Oo. Kami legislatura, no? Hindi siya kumikibo. Nung bandang huli na sinabi niya, hindi, pinadala ko ng sabi ni Presidente Aquino, ako ang nagpadala sa kanya. Okay. Sabi ko kay Presidente Aquino, Mr. President, mawalang galang, delikado po yung ganyan. Kailangan may record yan. At opisyal yan. Kako, dahil kung ano man ang pinag-usapan sa China ni Senator Trillanes at yung mga nandun, naka-record yun doon. At gagamitin niya sa atin, kako, delikado yan. At dapat yan, may record din tayo kung ano na pag-usapan. Inahalata ko na medyo dumili ng ang mukha ng presidente nung sinabi ko yun. Hindi siguro nagustuhan yung sinabi niya. Albert naman, Albert Del Rosario, maginoong tao yun, hindi umiimik, pero bulong ng bulong sa akin si Trillanes kung ano-ano mga binubulong sa akin. Nahalata ako na galit siya kay Del Rosario. Ngayon, nung natapos yun, bumalik na ako sa Senado, umuwi ako sa Senado, desisyon kami. Kinabukasan natin yun, binigyan ako ng kopya ng sulat ni Ambassador Brady sa Department of Foreign Affairs. At nagko-complain kung bakit nakikipag-usap si Trillanes sa mga pinuno ng China. Si Brady po sa mga ay gobyerno ng China. Saan po si Brady? Si Ambassador Brady, babae yun, ay siya ang embahador ng Pilipinas noon sa China. Ayun, okay. So, US Ambassador to China, si Ambassador Brady. Hindi. Oo nga. Philippine Ambassador natin. Natin. Babae yun, Pilipina yun. Ang asawa yata niya, Brady. So, siya yung ambassador natin. Oo. So, nagre-reklamo siya. Bakit? Binaypas siya. Hindi sinabihan na nandun siya na nakikipag-usap sa gobyerno ng China. Ng China. At hindi ko alam. At walang nakakaalam. Siya lang kung sino ang kinausap niya sa China. Ngayon, binigyan ako ng kopya. At nung pumutok na yun sa Senado, ay tinanong ko si Trillanes, may sulat dito kako si Ambassador Brady na nagpo-complain na ikaw binaypas mo siya, hindi mo siya sinama sa usapan. Sabi niya, ayaw niya sagutin yung mga tanong ko. Ang natatandaan ko noon, binasa ko yun eh. Yung sulat na yun sa record ng Senado, nasa record ng Senado yun. Ano nakalagay? Doon sa session na yun. Iniwanan ako doon sa session, ayaw makipag-usap. Kaya sabi ko sa kanya, duwag ka para ikaw, hindi mo masagot yung tanong ko. Sir, ano? Ngayon, later on, sige po. mawalang galang. Sige po. Later on, tinanong ko, kung sino ang contact ni Trillanes na sa China. ginamit upang makapasok sa China ng ganun-ganun. Alam ko mahigpit ang China eh. Yung pala, meron isang bata na inchik na nagnenegosyo sa Pilipinas. Ang balita ko, ewan ko kung totoo ito nagpapalusot sila ng kargamento sa aduana. Yung dalawa yung nagpunta pa sa akin sa bahay yung so, dalawa na smuggler yun. pa pala yung contact niya. May sinamahan, sumama sa kanila. Ayaw ko na lang sabihin. Sige, huwag nyo na banggitin yung pangalan. Pero parang yung sinasabi nyo, yung contact niya papuntang China, smuggler. Diyos ko po. Ganun na nga yata. Yung palang insik na yun, na nagpapalusot dito ng kargamento,
pamangkin yata o kamag-anak o malapit na kamag-anak ng isang member ng Politburo ng China. Okay. Kaya yung naging tulay niya. Oh. Ayun, okay. Ano raw ho na pag-usapan, sir? Did you try to find out kung sino kausap niya doon? Anong napag-usapan Hindi nila? nga, wala, nakakaalam yan eh. So, nakakaalam lang ng pinag-usapan ng ni Trillanes sa China, si Trillanes lang at saka si Pinoy. Si Trillanes at si Pinoy, kagaya ng nangyari sa Mama Sapano. Takot, Diyos ko po. yun ang style eh. Compartmented. Compartmented sila. Sila ang nakakaalam. Ganyan nangyari sa Mama Sapano eh. Si Napeñas ang operator. Pero ang ginamit na ni Pinoy na pantakip sa sarili niya, si Alan Purisima. Sir, matanong ko before we go on a break, Sen. Kayo matagal na ho kayo dyan sa politics, sa Senado, etc., sa mga foreign relations. Ano ho kaya ang magandang ginawa ng nakarang administrasyon para na-pacify ito, hindi na umabot sa ganitong gulo? Do you think na may nagawa tayong tama kung ginawa ito ng panahon? Dapat kinausap. Oo. Kaya tama yung ginagawa ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas eh. Oo. Na kinakausap ng diretso yung China. Oo. Para sa ganun, ay mapag-usapan ng mahinahon, may record yung mga pinag-uusapan. Oo. May record sa Department of Foreign Affairs. Sapagkat lahat ng record natin sa ating relasyon sa bawat isa't isang bansa sa buong mundo, naka-record dyan sa Department of Foreign Affairs. Ayun. All right, sir. We're about to go on a break, bayan. Pag-usapan naman, okay lang ho ba, sir? Pag-usapan natin kasi marami ho nagtatanong. Ano raw ba nangyari doon sa Sabah claim natin? All the time. Nakialam daw si Senator... Ang pag-uusapan natin ngayon yung Project Merdeka. Yun. Meron akong record nun. Nakialam Nasa daw akin yata. yun. Nakialam ba talaga si Senator Ninoy Aquino dyan sa issue na yan? Istoryahin natin. Yan. Huwag ko kayong bibitiw bayan. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alas 11:04 na po ng umaga. Live na live ho tayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz. And of course, special po itong edisyon natin ngayong araw. Kasama po natin, yung sinasabing haligi po ng ating Senado na noong pa man. Nauubos na yung mga lahi ng mga matatalino. Kaya nga sabi nga nung isa tumatakbo senador dyan, kailangan matatalino ilagay natin sa Senado. Anyway, bayan, kasama pa rin ho natin si dating senador, Juan Ponce Enrile, mas kilala pong Manong Johnny. Sir, yung bago ho tayo nag-break kanina, yung tungkol ho sa maraming kababayan natin na nagtatanong, pero ba talagang yung Sabah claim na ho na yan, sa atin ba talaga yan? May mga nagsasabi kasi na kung hindi nakialam si dating Senador Aquino, sana nasa atin yan ngayon. Ano ho nangyari dyan nung dekada 60, dekada 70? Ibalita ko lang sa inyo kasaysayan yan. Sige po. Brief lang. Sige ho. Alam mo, nagkaroon ng nung panahon ng Kastila, bago pa dumating dito yata yung mga Kastila. Yan ay sakop ng Sultan of Brunei. Alright. Yung Sabah na yan. At kasama dyan yata yung Brunei, pati yung, baka yung sa Sarawak pati. At Sabah. Ngayon, nagkaroon ng gera yung Sultan of Brunei sa Borneo, doon sa isla ng Borneo. At humingi ng tulong sa isang sultan dito sa sinasakop natin ngayon na bansa na tinatawag na Pilipinas, yung Sultan of Sulu. Sulu. Dahil Sultanate yung Sulu nun. Mga sultan ng mga naghahari-hari sa mga isla na yan. Namumuno. Pati yung mga Sultan Sulaiman dito sa Kamaynilaan. Diba? Ngayon, nung natulungan ng Sultan of Sulu yung Sultan of Brunei, bilang pasasalamat
nung Sultan of Brunei, doon sa Sultan of Sulu, ibinigay niya yung Sabah na yan, yung lupa na yan, sa Sultan of Sulu, Oo. yung mga kiram. Oo. Sa nung dumating na mga Amerikano dito, mga Kastila, mga Amerikano, hawak ng Sultanate of Sulu yan. Okay. Area na yan. Ngunit, rinentahan ng Inglaterra, ng mga Ingles, Oo. yung lupa na yan sa Sultan of Sulu. Aha. At hanggang ngayon, nagbabayad sila ng renta sa Sultan of Sulu. Noong kapanahonan ni Presidente Marcos, isinali ng Sultan of Sulu yung mga kiram dahil hindi na ibibigay ng Inglaterra sa atin yung lupa. Oo. Basta sabi nila, re-renta namin yan na walang period eh. Oo. Ewan ko So parang kinakamkam na ng Inglaterra, ng England. Ay, sinakop na nila eh. Oo, Sinakop na oo, nila yun. oo. Parang inagaw na nila sa Sultan of Sulu. Isinali nila ngayon ng Sultan of Sulu yung karapatan niya dyan sa lupa na yan, Oo. sa Republika ng Pilipinas. Okay. Doon nagsimula ang ating claim bilang bansa Oo, dyan sa Sabah, Sultanate. sa Sabah. Oo. Nung panahon ni Presidente Marcos, merong grupo sa Cagayan de Sulu noon Oo. na pumasok sa sandakan Aha. at tinesting nila ang kakayahan ng Malaysia na idepensa yan. Sinakop nila yung sandakan ng 7 araw at walang kakayahan yung Malaysia. Ngayon, naisipan nung gobyerno ni Presidente Marcos na talagang ipursige na yung claim Oo. ng Pilipinas. Ang kinina itong Sabah. Oo. Okay. Bago si Presidente Marcos, babalikan ko lang, panahon ni Presidente Macapagal, si Adeboso naman, ang ginawa niya, nagpadala ng maraming Pilipino. Oo. Diyan sa lupa na yun. May 10,000 yata na Pilipinong pumasok diyan. Oo. At nandun pa ang mga lahi nila hanggang ngayon. Oo. Kine-claim na ng gobyerno ni Marcos yan. Oo. Siya ang sumunod ng presidente kay Macapagal. Oo. Ngayon, nung ginagawa yung plano para kunin yung Sabah sa Malaysia, nagkaroon ng training sa korehidor. At isang araw, pumutok yung tinatawag nila na Jabida Massacre. Oo. At nagpaputok ng Jabida Massacre na yan ay si Ninoy Aquino. Oo. Kasama niya si Senador Justiniano Montano ng Cavite. Okay. Noon. Oo. Dahil yung isang trainee doon sa korehidor, Oo. si Arula, ay sinabi niya, nasagip nila sa karagatan ng korehidor na lumalangoy at dinala kay Montano, pinaputok nila, liberal sila Ninoy noon, kalaban nila si Marcos. Sila Ninoy is liberal. Oo. Matagal na pala itong dilawan na ito. Oo. Tapos? Dahil pumutok yun, nasira tuloy pati relasyon natin sa Malaysia. Pero was there really a massacre, sir? Yung sinasabi ni Ninoy na Jabida Massacre, na nagpadala tayo ng mga namatay, pero ang version ay nagkaroon ng paglilitis yan. Nagkaroon ng General Court Martial. Aha. Yung mga tauhan ni Martelino. Oo. Ang version nila Arula hanggang ngayon ay massacre, pero nag-mutiny. Yung mga recruit ni Martelino ng mga taga Tawi-Tawi na mga Muslim, gusto na nilang umuwi. Isang gabi nag-mutiny nila, kaya meron yatang ilang namatay
May- may may- 14 na namatay doon. May basbas ba si Pangulong Marcos dito sa mga sundalo na ito na pumunta doon at namasaker? Yung po lumalabas sa kwento ng mga liberal Meron talaga. na may basbas naman. Oo. Nasa record yun, nasa akin yung Project Merdeka eh. Oh, so tawag yan Project Merdeka. Yan ang Project Merdeka. Kaya Okay. nagkaroon ng Project Merdeka Oo. doon sa Department of National Defense. Oo. Nadatnan ko yan doon. Oho, oho. Nasa akin ang record ngayon. Oo. Bakit po tayo nagpadala ng mga sundalo doon? Magpapadala sana tayo. Okay. Para kunin na natin puwersahan. Gaano kalaki ho yung puwersa na yun, yung papadala ni Pangulong Marcos? Ang tanda ko yung mga 180 Oho. na trainee. Trainee. Oh. Bakit hindi yung mga talagang sundalo na? Ay, Bakit hindi, trainee? dahil sakop ng kanyon mga Ingles at mga Malaysia noong mga panahon na yun. Sino po ang nakadepensa doon sa Sabah? Ang kanilang para bagang ang strategy nila ay mismo mga taga roon yung mga gagawa noon. Meron ng mga nauna ng infiltrator doon. Meron na. Oo. So, support na lang sana itong 100 na pinadala. Ganun. Pero ano ho nangyari? Napatay, dahil po nalubog? nung pinaputok ni Ninoy, sumabog yun. Hindi lamang dito, pati yung relasyon natin sa Malaysia. Malaysia. Inimbestiga ngayon ng Senado yan. Kung hindi ho Ng House of Representatives yata. Kung hindi ho pinaputok ni Ninoy Aquino, ano kayang nangyari? Kung hindi niya pinaputok yun, sa atin ngayon yung Sabah. Bakit ho nasabi ninyo na sa atin sana Sabah? Walang puwersa ang Malaysia noon eh. Okay. So, nalaman ng Sabah na meron tayong plano na i-retake ang Sabah. Kaya ngayon, linagyan na nila ng militar yung Sabah. Oo, tama. Oho nga. Kaya, Ayun. Pero, lumabo na yung ating kwan. so kung hindi ho pumutok yun, nagpadala tayo ng militar, sa palagay ho ninyo, sa atin ho yun ngayon. Walang kaduda-duda. Bakit ho? Walang militar doon sa Malaysia noon eh. Noong panahon na yon. Mga pulis lang. Ayun. At saka malawak yung Sabah. Mas malaki pa yata kaysa sa Luzon yun eh. Malaki nga ho. Nakita ko. Medyo malayo din naman sa mainland ho nila. Anyway, sir, so, doon yun ang naging problema. Kaya, kung hindi sana pinasabog yun, pinaputok yung kwento na yon ni dating senador, maaari sa atin huyang teritoryo na yan. Ganon nga. Ano ang reaksyon ng dating Pangulo noon? Ano ang naging reaksyon niya? Ay wala. Basta hindi kumibo. Basta delikado yan eh. Ang tinamaan nun hindi si Marcos. Ang tinamaan ang bansa natin. Bakit ho? Dahil nasira ang relasyon natin sa Malaysia. oo. Pati sa mga Ingles. Oo. At matagal bago naayos yung relasyon natin sa Malaysia. Diyan ba nag-umpisa yung away ng dalawa, ni Marcos at saka ni Ninoy? Mukhang nagsimula doon. Doon Pagkatapos nagsimula. lumala. Oo. Ayun. Dahil hanggang napasama ang pamilya, sinama ni Ninoy sa atake niya kay Marcos si Doña Josefa at si Imelda. Ayun, nagkagulo-gulo na. Alright. Oras natin ba, alas 11:15 na ng umaga, ay pag-uusapan pa rin ho naman namin ni Senador Enrile yung tungkol dito sa tinatawag na federalismo. Pwede ba talaga sa ating bayan yan? At may sinasabi pang draft constitution. Pag-uusapan din natin, expert na po dito si Manong Johnny sa Peace Talks with the CPP-NPA noong nung siya ang Secretary of Defense. May mga plano na makipag-usap dito. Of course, yung war on drugs po ng Duterte administration. At saka yung tinatawag na train law, traffic problem din. Dahil kapanahunan po ni Manong Johnny, wala pang masyadong traffic dyan sa may Port Bonifacio nung siya po ang Secretary of Defense. Bayan, wag ho kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Sa buong kapuluan, nawala. Aha. Alright. Bayan, yung mga magulang dyan ha, konting ingat ho ha, yung mga gusto yung mga anak nila maging artista,
gustong maging celebrity, ay ingat po, marami po mga manluloko ngayon, mga nagpapanggap na mga talent manager, nagpapanggap na mga direktor daw, ha? Para malagay kanilang anak sa pelikula, pero mga pekendos pala. Ito, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isang direktor ng indie film dahil sa pagtangay nito ng pera sa mga magulang ng mga batang nangangarap mag-artista. Ang modus ng direktor, himukin ng mga magulang na mag-produce ng pelikula para sa kanilang mga anak. Pero makalipas ang 1 taon, walang pelikula na maipakita si Direk. Narito ang report. Inirereklamo ngayon ng ilang magulang ang isang nagpakilalang direktor ng independent o indie film na si Matt Navarro. Matamis daw ang pananalita ni Direk Matt kaya nahikayat sila mag-invest sa direktor dahil na rin sa kagustuhang maging artista ang kanilang mga anak. Pero pagkatapos daw makuha ang pera nila, wala namang pelikula na maipakita ang nasabing direktor. Direk, ang ganda po ng pakikisama ko sa inyo. Halos lahat ng mga sinabi nyo, pinaniwalaan ko. Halos pinagtanggol ko kayo sa mga taong naninira sa inyo na akala ko totoong maninira sa inyo. Yung pala, totoo pala po yung mga sinasabi nila sa inyo. Sinasabi, nagmamakaawa na po ako sa inyo na ibalik nyo sa akin kahit magkano. Pero puro pangako lang kayo na wala namang ginawa. May kwento nga siya sa akin sa amin na siya raw yung tinatakutan na gumagawa, direktor ng mga indie film, sabi niya. So, syempre kami naman parang na hikayat din sa mga sinasabi niya. Sabi ko, tumigil ka na sa mga pinagagawa mo sa iba pa, hindi lang sa amin. Kasi pinaghirapan namin yung pera namin, pinangutang namin. Hanggang ngayon, baon kami sa utang. Kwento naman ng mga biktima, bukod sa kinuhang bida sa indie film ang kanilang mga anak, hiningan din sila ng pera mula 20 hanggang 50,000 pesos para i-produce ang pelikula ng mga anak. Ang problema, mahigit 1 taon na, hindi na nga naisoli ang pera, wala pang pelikulang naipakita. Puro trailer lamang daw ang pinapakita sa kanila ni Direk. Pero ayon sa mga biktima, malabo at pangit daw ang mga kuha at kahit mga elementary students ay kayang gawin ang ipinagmamalaking trailer ni Direk Matt. Nakakaawa yung mga talent na nyo. Kasi yung mga talent na yan, yung mga ina, tatay ng mga talent, nagpupursige. Dahil sa kagustuhan na para mag-artista yung mga anak nila, tapos makukuhaan ng pera para mag-produce. So kaso wala naman nangyayari. Maging ang dating sexy actress na si Pamela Ortiz, ginagamit daw ng direktor para makapanloko ng tao. Nagpapakilala raw ang direktor na talent niya ang actress para makahikayat ng mabibiktima. Sana wag sila maniwala doon sa mga sinasabi ni Direk Matt kasi wala siyang natapos talaga na movie. Lahat puro chop-chop lang yung ginagawa niyang teaser yung movie para to encourage yung ibang producer at saka ibang mami na gustong sumikat yung mga anak nila. Dahil naman sa sumbong ng mga magulang, agad ipinag-utos ng kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino o KDPP na ma-expel bilang miyembro ng kanilang organisasyon ang nasabing direktor. May payo rin ang Film Academy of the Philippines sa mga nangangarap maging artista. Unang-una, dapat i-check muna nila sa kanya-kanya man ng guilds yan meron kaming may Actors Guild, mayroong Directors Guild, mayroong lahat na may guild yan. Ang dito, pwede nila i-check dito sa Film Academy at nang ma-check namin sa mga guild presidents kung ano nga ba, kung legitimate yung Pag meron kayong papasukan na dapat may kontrata. So alam mong kalukuhan yung mga ganon, yung mga pag may producer na naghahanap ng pera, hindi producer yon, swindler yon. Pinuntahan ng Tutok Erwin Tulfo ang bahay na ginawa na ring opisina ng nasabing direktor. Mariin itong pinabulaanan ng mga paratang sa kanya. Sige, kasuhan niyo ako pero magka-counteract din ako at the end of the day. Kasi wala akong ginawa masama sa inyo, pinopost niyo ako lagi sa Facebook. Aminado naman ang direktor na simula noong 2012,
nang magsimula siya sa kanyang propesyon, wala pa kahit isang pelikula ang nabuo niya. Pero may paliwanag si Direk Matt. Ang sinasabi po nilang hindi pa ako nagpapalabas, wala naman po sir ang pakialam doon kasi ayoko po mag-flop ang movie. Siyempre pag-aaralan po namin kung saan po talaga namin ilalagay. Nanindigan naman ng mga miyembro ng KDPP na tutulungan nila na magsampa ng kaso mga biktima laban sa direktor. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Ay kaya mag-ingat po kayo dyan ay mga magulang ha. Mag-ingat. Ay alas 11:25, sandali lang po ha. Papasukin lang natin itong isang report pa. Bago natin balikan si Manong Janet, marami pa hong mga interesting na mga topic. Yung mga gusto ninyo marinig. Yung mga hindi na ninyo naririnig sa Senado. Dahil puro na lang forma, mga lintik. Puro na lang batikos at wala nang ginawa yung mambabatas. Matanong ko rin nga mamaya si Manong Johnny. Bakit gano'n itong mga mambabatas natin? Parang medyo kulang na. Wala bang standard dyan, Manong Johnny, para maging senador ka na magdala ka naman ng konting talino? Parang ala na ho yata, ano sir? Kailangan ng balansyado yung Senado. Kailangan siguro, kailangan nagbabasa rin yung senador siguro, sir. Merong mga senador na magbubukas ng issues para papag-usapan. Ayun. Pagkaroon ng mga debate. Yun. At saka may mga senador na preskon ng preskon. Matanong rin pala kita, sir, kasi maraming kababayan tayo. Ha? Kasi meron nga dyan yung isa, nagtago daw dyan, ginawang hotel yung Senado, po pwede ba yun? Pero sir, sagutin nyo ho yan ha. Ito muna, papasukin muna natin itong police report natin. Mag-asawang tulak at 4 umanong kasabwat nito. Huli sa bypass operation sa Tandang Sora. 3 magkakamag-anak arestado naman sa operasyon sa Barangay Holy Spirit QC. Ina at kinakasama ng mga sospek diniretso rin sa presinto matapos pigilan ng pag-aresto sa mga sospek. Narito po ang aming report. Hindi na nakapalag ang 5 magkakamag-anak matapos arestuhin sa isinagawang bypass operation ng Batasan Police Station sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, kagabi. 100 pisong halaga ng shabu ang nabili ng operatiba sa construction worker na si Marlon Gonzales, live-in partner niyang si Angelique Montas at kapatid naman itong si Samuel Montas. Nagkaroon ng habulan at nang makarating sa bahay, pinilit pa umunong pigilan ang pag-aresto sa mga tulak ng ina ni Gonzales na si Emilia at ang 9 na buwang buntis na kinakasama naman ni Samuel na si Mary Claire Malinaw. Patunay dito ang nasirang gate ng puwersang pumasok sa bahay ang otoridad. 76 na sachet ng shabu at ang 100 peso bypass money ang narecover sa mga sospek. Pero mariin nilang itinanggi na sila'y nagtutulak. Hindi po nakuha sa katawan ko yan. Gumagamit po ako. So, hanggang ngayon gumagamit ka? Minsan na lang po. Ang alam ko lang po gumagamit siya. Pero yun lang po, hindi ko po alam na may bentana nangyayari. Git naman ang ina at kinakasama ng mga sospek na bigla sila sa pagsugod ng operatiba kahit nagawa nilang pagsarhan ng bahay. Naghahanap sila ng tao dyan, hinahanap nila. Sinisipahan nila yung gate. Sa sobrang hysterical po ng nanay ko, kaya po narang sila. Pinagtatadyakan na po yung pinto kaya hindi po namin inopen. Sobrang kaba po namin. Kasong paglabag sa RA 9165 ang kakaharapin ni Marlon at magkapatid na Montas, habang obstruction of justice naman ang ihahain kina Emilia at Malinaw. Bumida naman ang isang mag-asawa sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa Tandang Sora Extension Barangay Old Balara, Quezon City. Sa isang bakanteng lote, nabilhan ng operatiba ng 200 halaga ng shabu ang mag-asawang sina Alex at Marian sa Pocado kanina bandang alas 12 ng madaling araw. Arestado rin ang isang babae at 3 lalaki na mga kasabwat umano nila sa pagtutulak. Giit naman ang mag-asawa, hindi sila pusher, habang aminado naman ang 4 na gumagamit lamang ng ipinagbabawal na gamot. Wala pong katotohanan niya, ilabas po nila yung taong nakabili. Hindi po namin ginagawa yun. 7 sachet ng shabu ang nakuha sa mga sospek. Maharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo. At matanong nga ho natin ito si Manong Johnny. Sir, ano hong take ho ninyo dito? Do you think we will win this war or this government will win this war against drugs? Talagang kahit anong huli, araw-araw may hinuhuli, pero nariyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin.
do we continue or do we stop na lang this? Ano hong sa inyo pong suggestion? Alam mo sa akin kung hindi mo maititigil yan sapagkat law enforcement yan Aha. Bawal sa batas, ginawang krimen ng Estado. Yung paggamit at pagtutulak ng droga. Kailangan ipaiiral ng ng gobyerno. Kahit na sino ang presidente, dapat yan ang gawain ng gobyerno. Ipairal ang mga batas kriminal sa ating bansa. Kaya, nagtataka ko yung mga iba dyan na pinupunan nila yung gobyerno ni Presidente Duterte na pinaiiral yung anti-drug laws natin. Obligasyon niya yun. Yun ang sinumpaan niya. Kaya, kahit na hindi maging successful, kailangan ipaiiral yung mga batas natin. Walang sinisino ang batas Sir, moving to another topic on federalism. Ano ho ang take nyo rito? Ano ho ang basa ninyo? Now is the time or kailangan pag-aralan pa ng Senate, Congress, ng taong bayan ang itong if we transfer to federal form of government? Alam mo, Erwin, pinag-aralan ko yan. Kaya ako nakaisip na sumali ulit sa ating politika dahil dyan. At pinagyan ko ang ating Pangulo nung bunga ng aking pag-aaral. Dalawang bagay yan. Kagaya ng isang pamilya yan. Tayo isang pamilya, isang bansa bilang isang pamilya. May bahay na tayo. Gusto natin gumawa ng mas magandang bahay. Unang-unang tanungin natin, kaya ba natin? May pera tayo niyan. Nagugugulin upang itayo yung magandang bahay na yan. At pag naitayo na, yung bang ating hanap buhay, ang ekonomiya natin, kaya na suportahan, sustentuhan yung bahay na yan, yung palasyo na yan. Sa aking paningin, mabigat yan sa bulsa ng bawat isang Pilipino. Kaya dapat pag-aralan. Hindi ako kontra. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang at pag-aralan na mabuti. Pangalawa, kailangan ba natin ang napakalaking gobyerno sa ating bansa? Sa akin palagay, mas mabuti na mas maliit yung gobyerno natin para yung bulsa ng mga mamamayan natin mas maluwag para may sapat na gagamitin sila sa ikabubuhay nila. Yun ang aking paningin dyan. Kaya hindi ko sinasabi na hindi dapat na rebisahin yung kasalukuyang gobyerno natin. Walang perfect na gobyerno. Kailangan lang pag-aralan natin na mabuti sapagkat sa haligang batas itong pinag-uusapan natin, pag natapos na yan, nagyari na yan, naaprubahan na napahintulutan na ng taong bayan yan, mahirap na natin baguhin yan. Hindi kagaya ng batas yan na ginagawa ng Kongreso, pwede nilang i-repeal, i-amenda at baguhin. Pero pag saligang batis ang pinag-uusapan natin, masalimuot yan. Magkakaroon ng mga hearing, mga usapan, pagkatapos gagawa ka ng bagong saligang batas, idadalhin mo sa plebisito sa taong bayan at papasyahan nila yan. Pag napasyahan na yan, mahirap na naman nababaguhin yan. Kaya yung sinasabi ko, kailangan pag-aaralan ng mga miyembro ng Kongreso at ng Senado yung bagay na yan para hindi tayo matatalisod. Alright. Sir, dito naman ho sa usapang pangkapayapaan, finally, the President said enough is enough kasi ilang beses na urong-sulong dito sa CPP, NP, NDF. Pero the opposition, lalo na po yung mga leftists, lalo na po yung mga militante, bakit daw hindi bigyan ng chance ang kapayapaan? Kasi hindi naman daw nagsucceed. Ginera na ng administrasyong Marcos, ginera na ng administrasyong Ramos, pero wala naman daw talaga nangyayari. Bakit hindi raw bigyan ng chance ang kapayapaan ngayon with the CPP, NPA? Alam mo, Erwin, kung gusto nila talagang kapayapaan, bakit hindi nila sabihin sa kanilang mga supporter na tigil na? Itigil na natin pa ang labanan at
kausapin na natin ang gobyerno, ay wala yan eh. Oo. Makikipag-usap sila, pagkatapos sige pa rin ang barilan. Eh, magsimula pa nung panahon ni Quirino, ni Rojas. Quirino, lumipas na yan. Si Magsaysay, di ba lumaban ang Denita unit sa Central Luzon. Carlos Garcia, Macapagal, Marcos, pati panahon ni Cory Aquino, pati panahon ni Era, panahon ni Ramos, panahon ni GMA, ni Gloria, hanggang ngayon, ni Aquino, hanggang ngayon. Kung gusto nilang kapayapaan, madali yan. Sasabihin lang ni Joma, tigil na. Basta bigyan tayo ng amnestiya ng gobyerno, okay na sa atin yan. Okay. Sasama natin na tayo sa mga Pilipino na sumusunod sa batas. Pero parang lumalabas sa sinasabi ni Joe, makasalanan ng Duterte administration dahil ayaw naman daw. Ang gusto nila, kakausapin mo sila parang ibang bansa. Okay. At para pag-usapan, magkano ba para sa akin, magkano para sa iyo. So you're saying, sir, pera-pera lang pala yan. Partihan ito. Ayun. Alright. So kayong tatanungin, sir, itigil na itong kalokohan. Is this... Tama yung ginawa ni Presidente Duterte na sabi niya, oy mga bata, dito tayo mag-uusap sa Pilipinas sapagkat local na problema yan. Huwag yung gagawin na parang iba kayong bansa at makikipag-usap kami sa inyo. Kayo Pilipino. At ginugulo ninyo ang bayan. Alright. Sir, cambio na ho tayo. Marami yung mga kababayan natin ang nagtatanong kasi they were surprised nung mag-announce ho kayo after a few weeks ago nung mag-file ho kayo na at 94, sa dami na pong na-achieve ho ninyo, lahat na ito ng pwesto, Secretary of Defense, Senator, Congressman, etc. Bakit po naisipan nyo na tumakbo ngayong 2019 midterm elections? Hindi para sa akin itong pagtagbo ko eh. Akala nila gusto ko pa rin ang karangalan, gusto ko pa rin ang kayamanan. Hindi ko na kailangan yan. Ilang taon na lang ako dito sa mundo na ito, ano? At tawa ng Diyos naman yung aking pamilya. Mabubuhay doon sa konting negosyo namin, yung Dilimundo, no? Kaya ako naisipan, sapagkat ang bansa, patuloy yung mga problema niyan eh. Dumadami ang tao. Kumukulang ang trabaho. Lumiliit ang ekonomiya. Lumiliit din nila ang kita. Kaya kailangan tumulong sa paggawa ng paraan para maayos yung mga dumadaloy na problema ng bansa. At kailangan dyan sa bagay na yan, ang mga tao na may sapat na kaalaman, hindi lang sa pinag-aralan sa kolehiyo, hindi lamang sa pinag-aralan sa libro, kundi yung pinag-aralan sa kanilang pamumuhay dito sa mundo na ito. Ako pinakamatanda ng Pilipino siguro ngayon. Marami akong dinaanan na karanasan. Hindi mapapantayan yung karanasan ko sapagkat sa katagalan ko na nabuhay dito sa mundo na ito, panahon pa na ni Quezon hanggang ngayon. Ang dami ng kasaysayan na dinaanan ko. Pwede pwede naman itulong ko na lang yan sa bayan. Pero what do you plan to do, sir, when you're back in the Senate? Ano ho ang unang aasikasuhin ho ninyo? Palagay ko titingnan ko muli yung mga buwis na ipinataw nila kung dapat bang baguhin yon, bawasan para gumaan ang buhay ng Pilipino. Ako kasi, I'm in favor of lower taxes. Para may maiwan naman na mas malaki na pera sa bulsa ng mga mamayan para sa ganun magkaroon ng consumption. Sapagkat pag walang bumibili ng produkto na ginagawa sa Pilipinas, wala tayong ekonomiya. At para magkaroon ng mga investment, dahil yung investment, yan ang kailangan ng bansa para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Pag walang magkakapital, nagagawa ng negosyo, walang trabaho. Kagaya ninyo dito. Kung walang nagtayo nitong studio na ito, nitong radio company na ito, itong Radio Pilipinas. Radio Pilipinas.
wala kayong trabaho. Correct. Capital yan eh. Kailangan magkaroon ng investment, mayroong trabaho, mayroong bumibili ng mga produkto, at dadagdagan mo ng export para sa ganun magkaroon ng malago na ekonomiya ang bansa. So may nagpapatanong ho dito, itanong ko daw ho sa inyo, ano ho yung stand ninyo na yung Senado pwedeng pagtaguan ng mga senador na kailangan ng batas? I think what they mean here is yung nangyari kay Senador Trillanes na isang buwan nagtago dyan sa Senado na gamit yung kuryente, tubig, facility ng Senado. Okay lang yun na pagbibigyan mo yung kapwa mo. Pero dapat nun, pinayagan na nila na umuwi ng bahay. Umuwi sa bahay sapagkat ako noon, ilang beses na ako ilang beses ako naging senador, pero ikinulong ako ni Cory. Hindi ako tumira sa Senado. Ikinulong ako ni Gloria. Hindi rin ako tumira sa Senado. Ikinulong ako ni Noynoy. Hindi rin ako tumira sa Senado. Bakit? Itong si Antonio Trillanes minsan lang ikinulong pangalawa na, gustong gawing hotel yung Senado. Hindi naman pwede yun. Pero until proven guilty, Roser, kaya siya nandun seeking safety. Bakit naman ako inaresto? Hindi pa ako proven guilty. 3 beses na. All right. Sir, nung panahon na hapon, ikinulong din ako. Kinulong din ho kayo noon, sir? Oo. Kempetay, yung Japanese Ilang taon ho kayo noon, sir? Nung panahon ng gera? Nahuli ako ng mga hapon, October 10, 1944. I was 17. 20 years old. 20 na? Oo. Ano ang ginawa sa inyo? Binugbog. Hindi naman kayo sundalo. Water cure ako. Yung water cure, malulunod ka eh. Bubuksan yung gripo. Bakit ho kayo? Takluban ng makapal na tuwalya na linublob sa tubig yung mukha mo. Pagkatapos buksan yung gripo, nakagapos ka sa bangko. Hindi ka makagalaw, wala kang, malulunod ka talaga. At saka yung bisikleta, tinatapakan nung hapon at hawak mo yung dalawang linya ng kuryente sa nakatali sa baterya. Manginginig ka at palo, 2x2. Bakit ho kayo hinuli, sir? Guerrilla ako nun. Guerrilla kayo. Hindi kayo sumali sa sundalo. Member ako ng Hunters ROTC. Ayun. Hindi kayo nagsundalo, sa guerrilla kayo. Guerrilla ako ayun. Kaya pala kayo hinuli. Anyway, sir, balik naman tayo dito sa current, sir. Ano ang plataforma ninyo at ano ang partido ninyo, Sen? Ang partido ko ngayon Puwersa ng Masang Pilipino. Pero kahapon, sumali kami doon sa Sugpong, pagbabago ng ating butihing mayora ng lungsod ng Davao, si Mayor Sara Duterte. Alright. Carpio. Sir, may nagtatanong din at gusto nila malaman, saan nyo raw nakuha yung linya ninyo na gusto ko happy ka? Saan yun at bakit? Bakit yun ang linya na isipan? Well, nagtumatak ko sa isipan ng lahat yun, pero bakit yung linya na yun? Alam mo, nanggaling yun doon sa isang tula sa English na tinatawag na desiderata. Sabi niya, be cheerful. Kaya sabi ko, gusto ko happy ka. Sir, bago ho tayo magtapos, ano ho ang mensahe ho ninyo sa mga kababayan ho natin na nakikinig ho? Kanina pa ho, hindi ho nabitiw. May gusto marinig yung inyong mga opinion, yung inyong wise opinions at laman ng inyong isipan, sir. Gusto ho Irwin, salamat sa anyaya mo sa akin dito. Salamat sa Radyo Pilipinas. Opo. At ako binabati ko kayo muli ng
masayang Pasko at sana ay magandang bagong taon. At ang masasabi ko lang sa inyo ay kung ako ay pala rin na maging senador ninyo uli, hindi na ako mag-aaral. Mas preparado ako ngayon na maging senador ng bansa kaysa dati na ako ay kumandidato. At sabi ko nga, subok na at matalas pa. At maasahan po ninyo na ako ay tutulong, hindi para sa akin, hindi sa aking pamilya, kundi para sa bayan. Ito, kahuli-hulian na pagsisilbi sa inang bayan na kung saan ay ako binigyan ng pagkakataon na maging isang tao sa ating lipunan. Sir, panghuling katanungan din lang. May mga frustrations po ba kayo? Kasi naabot nyo na lahat. Pero I mean, just like all of us, may mga frustrations. Erwin, wala akong frustration eh. At lahat yung mga umapi sa akin, magsimula pa ng bata ako hanggang ngayon, pinapatawad ko na lang sila. Bahala ng Diyos sa kanila. Anyway, nako, maraming salamat po, Senator Juan Ponce Enrile, Manong Johnny. Salamat po sa panahon na binigay niyo dito sa aming programa. Huwag ho kayo manawa, sir. Feel free to drop by kung kayo ay malapit lamang dito sa aming lugar. Salamat din sa pamilya mo. Thank you po. Salamat sa mga kapatid mo at sana ay pinasasalamatan ko rin ang buong sambayan ng Pilipino. Alright. Maraming salamat po. Bayan, 11:46. Diyan lamang ho kayo. Ay, Bayan, 11:49 ng umaga. At this point po, nais ko pong pasalamatan. Ano po? 10 ng aking mga staff. Ang Tutok Erwin Tulfo staff. Sa ang lahat pong nanonood ho sa amin, sinusubaybayan ang programang ito sa YouTube, Bayan, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pagsusubaybay, kayo po na nasa Amerika, North America, dyan po sa Canada, sa ibayong dagat, sa Europa, Australia, New Zealand, mga OFWs, okay, maraming salamat po dahil po sa walang sawa po ninyong pagsusubaybay. Dahil po sa inyo, natanggap po namin itong award na ito mula po sa YouTube. Maraming salamat po, Bayan. Ito po yung presented to Erwin Tulfo for passing 100,000 subscribers sa YouTube. Maraming salamat po. At may sulat pa ho ito. Of course. Mabuhay po kayo. Of course, Salamat po. Nakakataba po ng puso. Kung hindi ko po mararating ito, Bayan, kung hindi po sa inyong walang sawang pagtangkilik, panunood po ng programang ito sa YouTube at sa lahat po ng mga post po namin. May kasama rin pong liham ho ito mula po sa ikang CEO o Chief Executive Officer ng YouTube. All the way from... Wow, ang bigat! Syempre. All the way from... Isa ba galing? Abi nga yung kahon, tignan ko sa pinanggalingan itong kahon na ito. Ito dito ho, nakalagay ho itong award ho namin na galing sa YouTube, Bayan. Oo, ayan ho. Okay, nakalagay dito shipping, blah blah blah, etc. Saan magaling ito, Maiko? Ay, galing po sa US, sa UPS pa shipping department, nako, Oklahoma. Galing pala ng Oklahoma ito, United States. Salamat. Anyway, Bayan, ang sinasabi po rito ni Susan Wojcicki. Diyos ko po, napakahirap basahin nun ito. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Kaya nga po, salamat po sa inyong lahat sa mga nag-subscribe, Bayan. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, and entertained. You achieved this milestone with hard work,
perseverance, and probably a healthy sense of humor too. What you've accomplished can't be taken away from you, and we'd like to recognize you and all your hard work with the Silver Creator Award, a small token for our esteem and respect. We know that you don't do this for rewards. You do it because you have a drive to create and share, and because you've found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. And we're rooting for you. Congratulations. Sige po. Sabi po ni Ma'am Susan dito, ang CEO ng YouTube, aantayin po niya tayo sa 1 million naman. Ano ba yung pag 1 million? Wow, ang bigat! Oo. Kung ano yata, platinum na ho yung 1 million. Anyway, maraming tingnan ko kaya account dyan. Ikaw na, alisin mo nga muna. Baka may budget dito na, may checker rito, tingnan ko muna. Baka may checker rito, Weng de la Peña. Titignan ko muna, babalatuan kita. Baka may nakatagong checker rito. Ay, meron nga. Wow. Hindi, meron yung para sa daga. So, pero mayroon pang calling card dito. Congratulations on your subscriber milestone. We honor to take part in recognition your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Aba, Mr. Rick, thank you Saan ka man naroon, Rick? Thank you. May telephone number pa. Hayaan mo, Mr. Rick. Papagawa kami ng award dyan sa'yo. Anyway, maraming salamat po, bayan. Thank you very much po sa inyong lahat. Hoy, susunod na po, si Weng de la Peña at si Miss Raisa Puno, para sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng ating bansa. Wag ho kayong... Ay, salamat, Hiromi Machida, Jean Nonan, thank you, Maria Ana Daza, Berna Bernardo, thank you, Arlina Brenica, Claire Bistoyong, She de los Reyes, thank you, Liz Ani. Oy, bayan, wag ho ninyo kalimutan din sa ang Anti-Crime to Community Involvement and Support Act CIS po, next year, bayan, ini-endorso ko ho yan. Ini-endorso namin ni Tol Rafi. Act CIS powered by Rafi and Erwin Tulfo po, bayan. Ito po ang sagot ho natin. Dadalhin po sa Kongreso ang inyo pong ipaglalaban. Kung kayo po'y inapi at biktima, Act CIS po, tandaan. Bayan, kami ay pansamantala. At saka, Teo nga. Sobra-sobra nga, kaya nga, Diyos ko po, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa mga biyaya na wala pong puknat na biyaya mula po sa kalangitan, mula po sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos Ama at sa Espiritu Santo, ganoon na rin po kay Mama Mary. Ngayong araw po, kung meron ho, mapadaan kayo sa mga bangketa, bili ho kayo ng Manila Standard. Ngayon pong unang araw ng aking column na ika nga Point of Impact ang title. Every Tuesday at saka Saturday ho yan. Bili ho kayo ng Manila Standard. So dalawa natanggap natin yung column ho. Maraming salamat po kay Sir Rolly Estabillo, ang publisher po ng Manila Standard, at ang buong editorial staff ng Manila Standard. Thank you sa tiwala po. And of course, sa YouTube. Thank you, YouTube. Happy birthday, Mrs. Melly Perez Andaya from Tanawan City, Batangas. Bueno, alas 11:57, kami ho'y pansamantalang magpapaalam na muna. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan.